ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin palakpakan natin ang mabuting balita. Lord, I want to see again. Na yan ang sinasabi rito. Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin. Ang bawat buhay ay regalo ng Diyos. Ang bawat buhay ay regalo ng Diyos. Marami pala akong kasabay na iniregalo ng Diyos na kahapon may regalo din ang Diyos. Nakalimutan nating batiin ng happy birthday kahapon, no? Si Ate Abel. Ay, huwag daw maingay. Sorry, nauna na po yung announcement. Magkakasunod pala kami. Kuya Nestor, yan. Sino po ba yung kasabay ko nagbe-birthday po ngayon? Taas ang kamay nga. Ang kamay, nagdiriwan ng kaarawan na naririto. Yung isa po si Brihidoy, nasa Amerika. Hindi natin pwedeng makasama ngayon. Ha? Ang buhay ay regalo. At kung titingnan natin yung sinasabi dito at talagang susundin, sa Salmo 118, Panginoon, ako'y lingapin mo, ang utos ko'y susundin ko. Magiging mabuting regalo talaga tayo. Kung ito lagi ang magiging paalala sa atin araw-araw at matutupad natin yung talaga namang nandun ang paglingap ng Diyos. Pero yung sa parte natin na iniregalo sa pamilya, iniregalo sa mundo, nandun ba yung pagsunod sa utos niya? Yung sigurado, yung paglingap niya, wala namang hinto yun Walang hinto. Hindi tumitigil ang ginagawang paglingap ng Diyos. Kaya kung magagawa natin na sumunod lamang sa kanyang utos, magiging mabuting regalo tayo. Magiging mabangong regalo. Amen? At yun ang sinisika po natin. Pero maganda yung paalala rito sa Ebanghelyo naman. Nakita ko yung sarili ko rito hindi pinangalanan dito kay San Lucas, Ang basta sinabi lang dito, nung malapit na si Jesus sa lungsod ng Jericho, may isang lalaking bulag, nakaupo sa daan, namamalimos. At nang narinig na parating si Jesus, ayun, nakiusap siya. Mihiyaw, Jesus, mahabag po kayo sa akin. Mahabag po kayo sa akin. Ano ibig kong sabihin? Sabi ko, yung regalo, mabuti, maganda, pero may pagkakataon hindi nagiging maganda. Hindi nagiging mabuti. Pag umiiral yung pagiging makasarili, sa akin, personally, doon nakikita yung aking pagkabulag. Blinded. At yung sinasabi natin, yung blindness is a tragedy, trahedya ito yung pagkabulag, trahedya. So may pagkakataon na nararamdaman ko rin, wala yung grasya ng Diyos kasi ang pasaway ako. Kasi makasarili ako ngayong pagkakataong ito. Naging self-centered ako ngayong pagkakataong ito. May pagkakataon sa buhay natin. Na ganun. At sa buhay ko, nakikita ko rin yung sarili ko para akong yung lalaki. Pero sa isang, kasi ito'y yung parallelism, dun sa synoptics, may pangalan, no? May pangalan. Parang ako yun. Yung sa sarili ko na, Lord, maraming pagkakataon, humihiyaw ako. Have mercy on me. Mahabag ka sa akin. Kasi naging selfish ako Kasi naging makasarili, naging self-centered. At yun ang nilalabanan ko. Yun po yung
lagi kong sinisikap na ipanalangin sa sarili ko na huwag akong mabubulagan. No? May bumati kanina, si Nana Hubeng. Ayan, papangalanan ko si Nana Hubeng. Pag birthday ko, magaganda message niya. Very inspiring. Nakaka-motivate. No? Sabi niya, regalo ka po sa amin dito. Sabi lang niya, regalo ka po ni Lord dito sa amin. No? Alam ko na siya yung ganun bang source ng inspiration. No? Amen? Kagabi, nag-misa po ako sa kaibigan sa pasasalamat. At may mga bumati po doon sa amin. Nandiyan din yung bumati kagabi, kasama natin sa misa. Ano? Yung birthday mo, Father. Masaya sila na binabati ka. Alam mo, yun pumipitik sa akin Pumipitik po sa akin. Bakit? They remember me. Hindi naman sa akin importante ma-remember ako, hindi. Sa mga pinagdaanan ko na ministries, gawain sa diocese, sa parokya, na pinanggalingan. Pero may pitik kapag yung people remember you. Alam nyo, lagi kong iisipin yon para lagi ko pang isipin ding pagandahin pa yung buhay ko. Gawin ko pang maging regalo pa ako. Maging handog pa ako. Amen? Samahan niyo ako magpuri sa Panginoon. Praise God! Praise God! Paalala yun sa akin na may pagkakataon, si Bartimeo, yung pangalan doon sa isang, sa ibang ebanghelyo, gospel, no? Ay humihingi ng liwanag, no? Humihingi ng liwanag. Lord, humihingi rin ako ng liwanag sa mga pagkakataon na aking naging tao. Lamang. Hindi dapat maging katuwiran yon, maging ako'y tao lamang, sapagkat ako'y tao lamang. Hindi, biyaya ng Diyos na sa tulong niya at ng kanyang grasya, malampasan ko pa yung kahinaan ko at maging regalo pa ako sa inyo. Sa mga pagkakataon na ako hindi naging regalo, ako yung humingi ng paumanhin. Pasensya, pangunawa po ninyo. Naging tao nung naging mahina. Amen? Natatawa sa yung iba, nangyingiti. Yung mga pagkakataon po na ganon. Alam niyo mga kapatid, pagsikapan lang po natin, yung tayo, laging makakita. Laging makita natin yung maganda, yung what is true, what is beautiful. Ang bagay na yon, hinihingi natin ng tulong sa Panginoon. Patuloy ako, may nagtatanong sa akin, ilang taong ka pa, Father, dito? Ay baka naiinip. Kaya tinatanong, sabi ko, mahigit 3 taon na lang. Sa February, sa Fiesta 2024, 3 taon ko. At 3 taon na lang, ang natitira. Sana yung 3 taon pa na yon, mapaganda ko pa ang sarili ko sa harap ng Diyos. Sa una-una sa Diyos, yung aking maging maganda niyang regalo sa inyo, sa pamilya ko. Yung pamilya ko, ma-attend yun mga kapatid ko, kahit mga mabagal na maglakad. Ako yung bunso isipin nyo na lang. No? 77 yung sa buhay ngayon, yung nasa Kalumpit. Hindi po sila makakapunta. Yung bayo namin ay binawi na ni Lord, no? Si Virgilio Valencia. Kaya pag narinig niyo yung Virgilio, hindi po ako yun. Sa kaluluwa, yun yung aking bayaw. Kaya gusto man nilang pumunta rito, kahit mabagal na maglakad, ay hindi. Kasi nandun po sila sa amin, sa Kalumpit. Alam niyo yung nagpapasalamat sa Diyos, binigyan ako ng pamilya na napaka mapagmahal. Yung aking ina nung nabubuhay, si Antonia, si Baldomero na ay aking ama, love na love nila ako. Pati mga kapatid ko, love na love po nila ako.
At yun ang pagkakaya lalo na buhay si ina, ay umuwi ako lagi eh. Umuwi ako sa amin. Lalo pag maraming mga hamon sa buhay, sa aking ministry, pag may mga hamon, may mga challenge, ako yung umuwi. Bakit? Umuhugot ako ng lakas. At salamat sa Diyos, binigyan ako ng mabubutit, mababait na mga magulang na nagpalaki sa akin, mga kapatid na lagi akong binubunso, minamahal, inaalala. Alam nyo, tsaka kayo. Siyempre kayo na aking pamilya rito, binubusog nyo ako. Sabi na Hubing, kaya naman, Father, binubusog ka namin. Huwag naman po sobrang busog. Ate Josie, Kalyo na. Huwag masyadong busog, Ate Len. Kap na Ricky, tsaka yung mga kasama, huwag masyadong busog. At yung pagmamahal nyo, Ate Nori, kayong lahat na naririto, yung pagmamahal nyo, yung naging suportan nyo sa halos 3 taon, ay busog na busog ako. Purihin, palapakan natin ang Panginoon. Paano hindi ka ba may inspire? Paano ba ako hindi may inspire ng ganon? Yung pagkilos, paggawa, dahil inspirasyon ko po pamilya ko, mga kapatid ko, inspirasyon ko po kayo. Promise. Cross my heart. Hindi ko nadadagdagan. Ayoko idugtong yung sinasabi ng iba. Gusto ko pang maging handog, hanggang kailan gusto ng Panginoon, sisikapin ko maging mabutit, magandang handog, at yung mga pagkabulag na nararanasan ko, Lord, I want to see again. Sa mga pagkakataong iyon, muli ang aking paghingi ng paumanhin sa inyo. God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Pwede na po kunin ng cake. Mga anak, kunin nyo na yung cake.